Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Very important po ang topic natin ngayon mga kakimpaw dahil ito po ay may kaugnayan sa business ni Paula Avellino na di umano ay napapabalita pong nawalan ng milyon-milyong halaga dahilan para po magsampa si Paulo Avellino ng criminal complaint laban po mga kakimpaw sa kanyang business partner. Nako, pag-usapan natin ito mga kakimpaw dahil viral at pinag-uusapan ito ngayon sa mundo ng social media. Parehas kasing mabait si Paulo and si Chinita Princess, kaya talaga namang sila po mga kakimpaw ay pinagsasamantalahan. Nako, pag-usapan natin yan maya-maya lamang. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya dito, "Good AM Dries TV, no one can destroy this too, even so many bashers are coming out to their lungga. God is everywhere, so He sees all of this evil one. Therefore, ito mga bagong recruit na bayarang bashers are trying hard to destroy Kipi, but mind you bashers, married na sila secretly, so they are much pinahinog na ng panahon. So waste on time yung ginagawa nyo mga bashers, at yung pinanser nyo, sana'y tumulong naman sa mga nasalanta ng lindol at hindi yung inaatupag nyo ay ang paninira sa taong tumutulong sa tao. Kaya kayo mga bashers, give up na kayo kasi di kami maniniwala sa inyong lahat. Kahit anong paninira nyo sa KP, to all bashers, soon you will reap what you sow. So, sa halip na manira ng tao, sana ipagdasal mo na ang taong ito na pinanser nyo ay lalago din yung career niya. God bless us all, especially to KP and you, Dries and family." Maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Nako, wag na po nating pag-aksayahan pa ng panahon ang mga bashers na yan. Dahil ang mga bashers, talaga naman pong andyan lagi yan. Sabi nga po nila, wala po tayong mapiplease. Lahat po meron at merong masasabi. Lalo na sa case ni Kim and Paolo na nasa showbiz industry, isang public figure na kung saan bawat galaw nila, bawat kibot, pinagmamasdan at ginagawan po ng issue. So normal na yan, ang dapat lang nating gawin ay deadma itong mga bashers na to. Kasi wala po silang maitutulong sa career ni Chinita Princess and Paolo. Kaya relax lang, wag nating masyadong seryosohin ang mga bashers na yan, okay? So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, agad-agad ang mga topic po na nakalap natin sa update na to. Ito po ay may kaugnayan mga kakimpaw sa kumpanya ni Paolo Avellino. So si Paolo Avellino po pala, napakalaki po ng share nito dito po sa Lupon mga kakimpaw, Lupon WXC. Siya po pala yung may pinakamalaking share dito mga kakimpaw. Ngayon, meron po tayo mga nababasa na nagsisirculate sa mundo ng social media na meron pong pinailan ng kaso na criminal case against founder and CEO Nico Kuyanik Nazario mga kakimpaw. Siya po pala yung founder and the CEO ng Lupon WXZ. So eto po yung post mga kakimpaw. Ayan dito, Lupon WXC has reportedly filed a criminal complaint against its founder and CEO Nico Kuyanik Nazario, according to a source cited by Gaming Pinas. The details of the complaint have not yet been made public and both parties have yet to release official statement. So ayan po mga kakimpaw. And meron pa nga tayong nabasa na ayon dito, Kuyanik Nico Nazario, founder CEO of Lupon WXC, reportedly got a criminal complaint filed against him by his own company. So breaking news, when our old source
third hand via Gaming Pinas, no charge details public yet. No statement from either side, unconfirmed threat as rumor for now. That tell a company doesn't file against its own founder unless control already move out of his hands. Smells like a money plus ownership fight. Investor board faction, Paula Avelinos, the bigger partner, likely consolidating and using a criminal filing to lock him out. Usual lane for this PH is Estapa, qualified theft, misuse funds, prize pools, sponsors, cash, talent pay, but that pattern, reading not confirmed. Anyone naming the actual charge right now is guessing. So ayun po mga kakimpaw. About po sa pera na naman ang involved nito, kaya po nagkaso or nagfile ng case na criminal complaint mga kakimpaw. Dahil nga dito mga kakimpaw, sobrang dami pong naawa kay Paula Avellino dahil hindi po biro or hindi basta pera ang nawala mga kakimpaw, kundi maging ang tiwala ni Paula Avellino. Kasi parang malaking halaga daw po yung involved mga kakimpaw eh. Ayon lang sa mga nababasa natin pero unconfirmed pa naman yan pero inilabas na po ang balita sa isang page. And ayun nga po mga kakimpaw, sobrang dami pong naawa kay Paolo dahil si Paolo kasi at Kim sobrang busy po sa kani-kanilang mga showbiz career, 'di ba? Kaya po talagang hindi may iwasang mangyari 'to eh. Meron at meron po talang magsasamantala sa kabaitan po ni Kim and Paolo. So kung nung nakaraan si Kim Cho po mga kakimpaw ang nag-file ng kaso, mukhang si Chinita Princess, si Paula Avellino naman po mga kakimpaw ang magpa-file ng kaso ngayon dahil nga po sa ginawa ng CEO and founder po ng naturang kumpanya. So si Paulo po pala ang may pinakamalaking share dito mga kakimpaw. Nakakapanlumo lang no na meron pong mga ganitong mga nangyayari. Bakit kasi kailangang maging ano tayo, 'di ba? Maging sinungaling or mapagsamantala, 'di ba? Ganyan ba talaga pag nakakakita ng malalaking pera na nahahawakan mo? Talaga bang may hikayat ka na gawin yung mga bagay na hindi dapat, mga kakimpaw? Sayang naman yung pinagsamahan nyo. Sayang naman yung binild na trust, 'di ba? And yung mga pangarap sa isang iglap lang. Yan, makakasuhan pa po and possible na makulong pa pag ganyan mga kakimpaw. 'Di ba? Sana lumaban po ng patas mga kakimpaw, 'di ba? Kasi itong si Paulo at Kim, sobrang sipag po nilang nagtatrabaho. Tapos yung iba, pinagsasamantalahan lamang sila. Nako, karapat dapat po talagang mag-file ng complaint nitong si Paulo pag ganyan kalaking halaga na po ang usapan dito. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang muna yung update natin at manatili po kayong nakatutok sa mga update at maghahanap po tayo ng iba pang mga balita kaugnay sa usaping ito. So paano, hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.